Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng kabundukan, may isang matandang guro na si Maestro Zen. Siya ay kilala sa kanyang karunungan at pagmamalasakit sa lahat ng nilalang. Ang kanyang bahay ay laging bukas para sa mga taong nangangailangan ng payo at gabay. Isang umaga, isang batang lalaki na si Jiro ang dumating sa bahay ni Maestro Zen. Si Jiro ay may dalang mabigat na problema, nawawala ang kanyang paboritong aso na si Shiro. Maestro Zen, tulungan niyo po ako. Nawawala po ang aking aso. Siya ang aking tanging kaibigan at pakiramdam ko ay nawala na rin ang aking pag-asa. Ngumiti si Maestro Zen at sinabi, "Halika, Jiro, samahan mo ako sa hardin." Sila ay naglakad patungo sa isang magandang hardin na puno ng mga bulaklak at puno. "Bago natin hanapin si Shiro, kailangan mong mahanap ang kapayapaan sa iyong puso," sabi ni Maestro Zen. "Ngunit paano ko po gagawin yon kung nawawala si Shiro?" tanong ni Jiro, punong-puno ng lungkot. "May isang kwento akong nais ibahagi sa iyo," sabi ni Maestro Zen. "Noong bata pa ako, mayroon akong alagang aso na si Haku. Siya ang aking matalik na kaibigan. Isang araw, nawala si Haku at ako'y naglakbay ng malayo upang siya'y hanapin. Sa aking paglalakbay, natutunan kong mahalaga ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin." Nagtaka si Jiro at nagtanong, "Ano po ang nangyari kay Haku?" "Nahanap ko siya, ngunit hindi sa paraang inaasahan ko. Natutunan kong tanggapin na ang bawat pagkawalay ay may dahilan at ang bawat paghahanap ay nagdadala ng bagong aral," paliwanag ni Maestro Zen. "Minsan, kailangan nating hayaan ang mga bagay na umayon sa kanilang likas na takbo." Nag-isip si Jiro ng malalim at nagtanong, "Paano ko po ito magagawa?" "Tandaan mo, Jiro, ang pagmamahal at alaala ni Shiro ay palaging nasa iyong puso. Ang iyong pag-asa at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa paghahanap sa kanya, kundi sa pagtanggap sa sitwasyon at pag-alaga sa iyong damdamin," sabi ni Maestro Zen. Habang naglalakad sila pabalik, biglang narinig ni Jiro ang isang pamilyar na tahol. Tumakbo siya at nakita si Shiro na masayang bumalik sa kanilang bahay. Napuno ng tuwa ang puso ni Jiro at siya'y nagpasalamat kay Maestro Zen. "Mahalaga ang bawat sandali ng ating buhay," sabi ni Maestro Zen. "Sa bawat pagkawala, natututo tayong magpahalaga sa kung ano ang mayroon tayo. At sa bawat paghahanap, natututo tayong tumanggap at magpatawad." Mula noon, natutunan ni Jiro ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-asa. Naging inspirasyon siya sa kanyang bayan at patuloy na tinulungan ang iba na matagpuan ang kanilang kapayapaan. Maraming salamat sa panonood ng aming kwento. Kung nagustuhan niyo ang aming video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aming ilalabas. Ang inyong suporta ay makakatulong sa amin upang makapag-produce pa ng maraming inspiring na kwento. Kita-kits sa susunod na video.